Bagong lahat, luma muna. Ang best player sa NBA na may pinakamababang usage rate ay si Nikola Jokic. Mula 2021 hanggang 2025 season, isang beses pa lang siyang nagkakaroon ng 30% rate sa isang season. Ito yung gaano karaming plays ang ginawa ng player habang nasa loob ng court na ang computation pa nun kung matatapos ang possession via field goal or free throws. Natatapos kalimitan ang possession ni Jokic via rebound or kaya via assist. Diyan din kasi sa stats na to malalaman kung sino yung hindi magcha-champion. Kapag yung player ay number 1 sa usage rate sa buong season, hindi sila nananalo no ng championship. Yung number 1 ngayon si LaMelo, 36%. Kaya tuloy pa rin yung streak na hindi magcha-champion yung number 1 player sa usage rate. Ang number 2 ngayong season ay si Giannis, ang pangatlo si Shai Gilgeous-Alexander ng OKC. Kaya naman mataas ang usage rate nitong si SGA, katulad lang din ni Giannis dahil natatapos yung possession sa kanila via free throws. Ang number 1 player pa rin naman sa free throw attempts ngayong season si Giannis na meron 10 per game. Si SGA 9 per game, si Trae Young at si Harden na nasa 7 per game. Kakaiba lang si SGA dahil ang ninipis ng tawag sa kanya na actually sa sobrang tindi ng nipis, aura lang ang matamaan kay SGA paulagad. So back to basic muna para lang humaba. Dahil ang haba din talaga ng pangalan ni SGA, isusulat ko na lang. So hindi naman talaga SGA ang nickname niya kung pagbabasihan natin yung initial. Dapat Saga, parang sa Dragon Ball. Kaya din malakas yung aura nitong si SGA, pero hindi yung aurang iniisip nyo ngayon. Galing ng Toronto, Canada na yung parents ni SGA parehas athlete. Pinsan niya si Nickeil Alexander Walker ng Minnesota. First 2 years ni SGA naglaro siya sa high school sa Canada bago lumipat ng Tennessee noong junior year na ang reason doon para sa mas better competition. Nung nasa high school pa itong si SGA, halos kamukha lang din niya si Ja Morant. Kaya pala lumipat din ng Tennessee kung nasaan yung Memphis. Nasa 4-star recruit noon si SGA na nag-a-average pa sa high school ng 18 points, 4 rebounds, 4 assists at originally nag-commit na siya noon sa Florida bago niya dinecline ulit at nag-intay pa ng ibang offers. Nagkaroon siya dati ng offer sa Kentucky after manalo ng MVP award sa Kentucky Derby Classic at nanalo sa Nike Hoop Summit. Dito niya piniling maglaro sa Kentucky na 6 na 5-star recruit na player ang kasama niya doon. Si Hamidou Diallo, Quade Green, Kevin Knox, Nick Richards, PJ Washington at Jared Vanderbilt. Originally, hindi talaga kasama noon si SGA sa starting lineup nung Kentucky years niya. Ang nilalagay doon si Quade Green na kaya naman siya na-retain talaga sa starting unit dahil nag-i-struggle noon ang Kentucky at nag-a-average pa si SGA ng 14 points, 4 rebounds, 5 assists at 1.6 steal per game. After ng 1 season sa college, sumali agad siya sa 2018 NBA draft. Ito yung batch ni Luka. Hindi kilala bilang isang scorer si SGA noon kundi isang defensive player. Mula kasi sa point guard hanggang small forward, pwedeng maging option noon si SGA dahil nung pumasok siya, nag-iiba na ang system ng liga. Halos positionless na. So nung high school, kamukha ni Ja Morant itong si SGA. Nung papasok naman ng NBA, naging kamukha naman niya yung batang Ray Allen. Yung 2018 NBA draft na to, maraming crazy trade at marami ding what if ang nangyari. Originally, pinili si SGA ng Hornets bilang number 11. Para nagkamali pa noon ng Clippers dahil parang Kobe ngayon yung nangyari kay SGA na another top star ang pinakawala ng Hornets na napunta sa isang LA team. Kaso nga yung LA team na yon Clippers kaya parang nasayang. Pinili ng Hornets si SGA na agad pinalit sa mismong selection ng Clippers na si Miles Bridges na number 12. Gusto talagang makuha ng Clippers si SGA nun kaya kinuha agad ng Hornets para makakuha din ng ilang second round pick. Na imbes na ang ipinalit ng Clippers ay si Jerome Robinson kumpara kay Miles Bridges na pinamigay. Si Robinson kasi ang isa sa top 10 guards na kasama sa draft nung taon na yon. Kaso merong edad ng konti kay SGA at Bridges.
Ang habol naman kasi noon ng Hornets makakuha pa ng ilang pick dahil nakuha nila yung gustong kunin ng Clippers na unahan nila kay SGA katulad ng ginawa ng Dallas at Atlanta Hawks. Alam kasi ng Hawks na gustong makuha ni Mark Cuban si Luka kaya ang resulta ipinalit agad ng Dallas si Trae Young kasama yung isang first round pick noong 2019 na ang naging resulta naman number 10 pick na si Cam Reddish. Nakuha ng Dallas itong si Luka dahil yun naman talaga ang target ni Mark Cuban kaso nga sila noon number 5 sa NBA draft. Hindi nga lang din napakinabangan ng husto ng Atlanta si Cam Reddish dahil nagkaroon ng injury. Yung isa pa doon, mas pinili kasi ng Clippers si Jerome Robinson kumpara kay MPJ noon na isa sa top prospect. Pero merong history ng back injury kaya din nagalit si MPJ sa Clippers noon. Kaya maraming crazy trade ang nangyari noong 2018 class. Katulad na lang yung kay Mikal Bridges na tinrade ng Sixers matapos piliin na number 10 pick. Yung player na pinanggalingan pa ng pick na to, number 10 ang jersey number, si Steve Nash, na tinrade ng Suns papuntang Lakers. Na ginamit naman ng Suns yung pick na yon na nakuha si Brandon Knight galing din sa 3-team trade. Na napunta yung pick ng Lakers galing sa Steve Nash trade dito sa Philadelphia at binawi ulit ng Suns kapalit naman si Cyrus Smith at isang 2021 first round pick na galing yun sa Miami Heat. Yung first round pick naman na to na galing ng Miami Heat na i-trade ng Philadelphia sa Clippers para kina Tobias Harris at Boban na ginamit naman ng Clippers para makuha via trade si Paul George galing OKC na napunta naman yung 2021 first round pick ng Miami kasama din si SGA sa OKC. Ang resulta ng 2021 first round pick ng Miami na to na napunta sa OKC ay si Tre Mann na ilang taon din naglaro sa Thunder bago tinrade din nila papuntang Hornets. Kung si SGA ang version ng trade ng Hornets papuntang Clippers, ito naman si Tre Mann ang naging Iverson Kuno. Ang unang team na pinili ni SGA sa college ay Florida at yung team na pinanggalingan din sa college ni Tre Mann ay Florida, isang taon lang din yung agwat nila dun. Ang laki din ng panghihinayang noon ng Clippers na na-trade nila yung future MVP na kahit si Doc Rivers sinabi niya dating ayaw naman niyang i-trade ng management si SGA kapalit ni Paul George pero base dito kay Doc Rivers, gusto kasi agad manalo ni Kawhi at isa sa mga request niyang player nun si Paul George na ngayon naman iniwan sila at napunta ng Philadelphia. Hindi naman nagtagal nag-improve agad si SGA. Nag-benefit kasi siya nung napunta ng OKC na nasa rebuilding process. Kasama pa nun si CP3. Ang laki agad ng inangat ng game ni SGA isang taon lang. Mula sa 10 points, 2 rebounds at 3 assists per game ng rookie season ni SGA nung sophomore year niya sa OKC, naging 19 points, 6 rebounds at 3 assists per game. Malaki agad ang inangat nun. Ang nangyari pa nung 2018 class, pwede mangyari sa 2025 class dahil marami mga first round pick ang naibigay sa ibang teams. Ngayong taon babawiin to ng mga teams at potentially maulit-ulit yung nangyari kay SGA sa isang player sa class ng 2025.